Noong i-trade ng San Miguel Beer itong si Christian Stan Hardinger sa Northport Batangbiyar, marami ang nagsabi na hindi siya magtatagal doon at eventually ay mapupunta rin yan sa isang SMC team. Ganoon nga ang nangyari dahil pagkatapos lang ng ilang conferences, itong si Stan Hardinger ay nasa Barangay Ginebra na. At marami ang nagsasabi na ganyan din ang mangyayari dito kay Greg Slaughter. Ito si Slaughter ayon sa napakarami ng mga insiders ay mapupunta yan sa San Miguel Beer. Kumbaga, iyan ay isa ng done deal at iniintay na lang kung ilang konferensya. Kumbaga, kung no si CJ Perez ay dinraft, alam na lahat na eventually yan mapupunta sa San Miguel Beer at yun nga ang nangyari. At ganyan din kay Greg Slaughter. Pero syempre, hindi kaagad-agad mapupunta si Greg sa SMB. Ayon sa mga reports, mag-iintay yan ng mga isa o dalawang conference depende sa magiging performance ni Greg at pati na rin ni Junmar Fajardo. Ayon doon sa mga reports, hindi lang yung performance ni Fajardo at kung paano siya makare-recover sa injury ang titignan. Ang titignan din ng management ay kung paano i-handle ng San Miguel Beer yung mga Twin Towers hindi lang ng Barangay Ginebra kung hindi maski na ng ibang teams. Alam natin na nagpalakas ang halos lahat ng koponan ngayon lalo na at napakaraming malalaking rookies na sumali. At dahil nga yung core lineup ng SMB ay kailangan ng dagdagan ng mga batang players kaya nga tinitignan nila kung saan sila pwedeng magdagdag. Of course, ito si Greg, hindi na ito bata. Pero, iyan na isang 7-footer at syempre, iba pa rin ang malaki sa PBA. At kung itong si Junmar Fajardo ay hindi magiging 100% o kaya hindi na magiging katulad nung dati, kinakailangan syempre ng San Miguel Beer ng isa pang big man na makatutulong dito para mabawasan na yung kanyang mga minuto. Alam naman natin na ang estilo ng coaching ni Coach Leo Austria ay talagang nakasentro doon sa poste. Binibigay ang bola doon sa big man palagi, kaya kung hindi makapaglalaro si Junmar Fajardo, kailangan nandun ito si Greg Slaughter at of course si Mawala Tautua. Mayroong nakuhang bagong shooter ngayon ang Magnolia Hotshots dahil pagkatapos ng napakahabang negosasyon ay pumirma na ng isang 2-year contract si Jerick Ahamnisi at ito ay kinumpirma mismo ng management. Alam natin na sa lahat ng first round picks, ito na lang si Jerick ang hindi pa nakapipirma ng kontrata pagkatapos na itong si Mikey Williams ay pumirma sa TNT Tropang Giga. Marami nga naniniwala na baka hindi na makapirma ito si Jerick pero eventually ay pagkatapos ng mahabang tawaran ay nagkaroon na ng agreement ang dalawa although yung terms at yung contract extension, yung value nito ay hindi na isinapubliko. Ganun pa man, sa pagdagdag kay Ahamnisi magkakaroon na ng isa pang outside shooting guard ang Magnolia Hotshots at ang ibig niya sabihin ay magkakaroon na ng isang katulong ito si Podley sa pagtira sa labas. Alam natin na ito si Ahamnisi ay hindi lang shooting guard ang laro niyan kung hindi maglalaro din yan ng point guard kung kinakailangan. At dahil dito marami ang nagtatanong dahil kung ano ba talaga ang balak ng Magnolia Hotshots sa kanilang lineup. Of course itong si Podley, si Jerick Ahamnisi, si Gio Halalon, si Mark Baroka, si Justin Melton, iyan ang main guards ng Magnolia at marami nga nagsasabi na sobrang dami na yan. Pero ang isa pa nakagugulat ay binigyan din ng kontrata ng Magnolia ang guard na si Lauren Brill at pati na si Alvin Capobres. Ito si Capobres ay pwede maglaro ng small forward kaya lang sa height niya na 6'2", medyo undersized na siya. So malamang ang laro din niyan ay shooting guard. Ibig sabihin, halos kalahati na ng lineup ng Magnolia Hotshots ay puro guard. Kaya marami nga nagtatanong kung ano ba talaga ang balak dito ni Coach Chito Victorero. At dahil dyan, maraming mga insiders na nagsasabi na ang senyales nito ay may matitrade na talaga. Kasi kung pipirmahan na kontrata itong si Lauren Brill, itong si Jerick Ahamnisi at itong si Alvin Capobres, ibig sabihin yan, kaya sobrang dami ng guards ng Magnolia dahil meron silang bibitawan. At maraming ang naniniwala na baka iyan ay si Gio Halalon. Balitang Magnolia pa rin tayo. At ayon kay Coach Chito Victorero, hanggang sa ngayon ay nag-iintay pa rin sila kung ano ang magiging pahayag at desisyon ni Mark Pingris kung ito ay maglalaro o hindi na. Pagkatapos ng mga signings na ginawa ng Magnolia Hotshots, kabilang na nga itong si Jerick Ahamnisi, Lauren Brill at pati na rin itong si RR De Leon at Alvin Capobres, ang lineup ng Magnolia ay 15 players na. Kumbaga, kumpleto na sila pero syempre iniintay pa nila ang desisyon ni Pingris dahil kung ito si Pingris ay babalik, kinakailangan ng Magnolia Hotshots na magbawas ng ilang players para mas kumpleto na yung kanilang 15-man lineup. Sa ngayon, ito si Mark Pingris ay wala pa ring iniiwang pahayag o official statement na ibinibigay kung siya ay maglalaro.
Pero base doon sa mga nakapost niya sa social media, siya ay nagwo-workout pa rin at mukhang desidido na magpakondisyon para sa darating na Philippine Cup. Alam naman natin na ito si Mark Pingris kung ano ang value niya sa Magnolia at kung ilang kampyonato na ang ibinigay niya hindi lang dito sa koponan na ito, kung hindi pati na rin yung serbisyo na sa ating national team sa Gilas. Pero ito si Mark Pingris hindi na bumabata at kung ito man ay i-retain ng Magnolia Hotshots, kinakailangan talaga nilang magtanggal ng isang player para mag-giveaway dito. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging pa siya, pero ayon kay Coach Chito Victolero, ang lahat na ito ay nakay Pingris na. Kung si Pingris ay magre-retiro, siyempre tatanggapin niya ng maluwag ng Magnolia Hotshots. Pero kung ito naman si Pingris ay magdesisyon na gusto pa niya maglaro para sa Magnolia, ayon kay Coach Chito ay meron silang naka-open na slot para sa kanya palagi. Ibig sabihin, si Pingris ay para si Mark Caguioa sa Barangay Ginebra na hahayaan ng management na magdesisyon kung siya ay maglalaro pa o magre-retiro na. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging development dyan. Although sa ngayon, sinabi ni Coach Chito Victolero ang focus ng Hotshots habang naghihintay kay Mark Pingris ay umpisahan na ang kanilang mga practices para sa paghahanda sa pag-open ng bagong season ng PBA. Kinumpirma ni TNT Governor at PBA Chairman Ricky Vargas na ang Tropang Giga ay pupunta na sa Ilocos Norte sa May 19 para simulan ang kanilang training camp. Ang TNT Tropang Giga ang ikalawang team na nagdesisyon na sa Ilocos Norte na mag-practice. Ito ay kasunod ng Meralco Bolts na nagpunta na sa Ilocos Norte para doon simulan ang kanilang training. Sinabi ni Chairman Vargas na gagawin lahat ng TNT para makapag-prepare ng mabuti sa ilalim ng kanilang bagong coach. Actually, nagbabalik na coach na si Chot Reyes. Sa ngayon, sinabi nila na ang goal ni Coach Chot Reyes ay ibalik sa kampyonato ang TNT katulad nung panahon niya at nung nandun pa yung peak nito si Jimmy Alapag, Larry Fonacier, Ronnie Del de Ocampo at yung iba pa nilang players. Nagbabalik din si Kelly Williams, ang dating league MVP, na pagkatapos magretiro ay nagdesisyon ng bumalik. At kabilang din doon sa magiging lineup ng TNT Tropang Giga, ito si Jason Castro, Troy Rosario, Roger Pogoy, Poy Eram, Ryan Reyes at si Jay Washington. Kasama din doon sa training camp, ito si Kib Montalvo, Almond Vosotros, Brian Heruela, JJ Alejandro, Dave Marcelo, Chris Xavier, Glenn Cobontin at ito si Lervin Flores. Itong si Mikey Williams, ang kanilang bagong recruit, ay pupunta na dito sa bansa at siguradong sasama na rin doon sa training camp. Sinabi ni Coach Chot Reyes na excited na siya para sa pagsisimula ng training camp ng TNT Tropang Giga dahil sigurado siya na magiging competitive sila dito sa darating na All-Filipino. Although medyo malilate ang dating dito si Mikey Williams, kumpiyansa si Coach Chot Reyes na makapag-a-adjust kaagad dito sa kanilang sistema at gusto na niyang makita kung ano magiging performance nito kasama si Jason Castro at ito si RR Pogoy sa kanilang backcourt. Samantala, ang pagdating ni Dave Marcelo naman ay makatutulong para mapalakas ang frontcourt ng TNT kasama ang kanilang big man ngayon na si Poy Eram. Shout out kay Rico Olarte, Mary Jane De Mesa, Art Castro, Jing, Jason, Jonas at Cyrus Lopez, Santillana Family, Alexis De Terala, Raymond Amoranto, Norman Olor, Joseph Pineda, Macario Abubo, Yanson at Hermosa Family, Ramsod Angcaco, Ronald Verbosidad, Scout Ranger, Edgardo Siega, Alan Henry Gonzalez, Mayan, Fia, Baste at Chavac, Randy Lucero, Digerati, John Patrick Abrea, Homer Garcia, Renzo Felix Family at Solmirano Family, Lenodo Giatans, Osrit Vlogs, Cayetano Lucanas, Jose Juntilla, Dexter Domer, Rodel Saldaña, Andrew Anyosa, John Cantos, Christian and Lyra Arahan, Eduardo Santillana, Len Santillana, Brian Andres, Jonathan Aquino, Marvin Cruz at Eradat Boys, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, Val Mercurio Family, RG Bueno, Raven Banyes, Judy Villarosa at Joel Levantino.